Isa lamang ang Diyos, bakit may higit sa 2,000 denominasyon? Maraming tao ang nagtatanong, kung pareho nating binabasa ang parehong Biblia at naniniwala sa iisang Diyos, bakit napakaraming denominasyon? Ang tanong na ito ay nagdulot ng kalituhan sa napakaraming taong nananabik sa Panginoon. Ngayon ating pag-usapan ito, isipin mo ito, sa tuwing nagsisimula ang Diyos ng bagong gawain, ano ang kalagayan ng kanyang church? Ang sagot ay malinaw, ito ay nagkakaisa. Sa panahon ng lumang tipan, pinili ni Jehovah ang Israel bilang kanyang hinirang na bayan. Noong panahong iyon, sa pamumuno ni Moises, ang bayan ng Diyos ay sumasamba sa iisang tunay na Diyos at ang church ay iisa. Makalipas ang 2,000 taon nang dumating ang Panginoong Hesus upang gawin ang kanyang gawain ng pagtubos, pumili siya ng isang grupo ng mga tao upang sumunod sa kanya at nabuo ang church sa panahon ng biyaya. Sa simula, ang mga apostol ay ipinangaral ang ebanghelyo ng Panginoon ng may iisang puso at iisang isipan, at ang lahat ng iglesia ay nagbigay ng karangalan sa Panginoon bilang kataas-taasan. Sila ay nagkakaisa. Kung gayon, bakit ang iglesia ng Diyos ay nahati kalaunan sa napakaraming denominasyon at sekta? Sinasagot ito ng salita ng Diyos. Pinag-aralan ng mga tao ang Biblia sa loob ng napakatagal na panahon. Sila ay nakabuo ng napakaraming paliwanag at nagbuhos ng napakaraming pagsisikap. Marami rin silang pagkakaiba-iba ng opinyon tungkol sa Biblia na walang katapusan nilang pinagtatalunan, kaya nga mahigit pa sa 2,000 magkakaibang denominasyon na ang nabuo ngayon. Inihayag ng Diyos ang katotohanan ng bagay na ito dahil sa kapalaluan at sariling katuwiran ng tao at dahil sa kakulangan ng pusong naghahanap sa Kanya. Bawat isa ay may sariling pagkaunawa at paliwanag ng Biblia. Iniisip ng lahat na sila ay tama, ipinipilit ang sariling opinyon, at ayaw isantabi ang sariling pananaw upang hanapin ang katotohanan. Kaya sila ay nagtatatag ng kani-kanilang sekta at pinuno, at bilang resulta patuloy na dumarami ang mga denominasyon. Hindi ba ito isang nakalulungkot na bagay? Hanggang ngayon iniisip pa rin ng bawat denominasyon, kapag dumating ang Panginoon, unang kukunin niya ang aming denominasyon. Isipin ito, kung unang kukunin ng Panginoon ang mga Katoliko, hindi ba ang lahat ng mga Kristiyano na napakarami ay kanyang mga tuparin? Pababayaan ba sila? Malinaw na mali ang ganitong pahayag. Kung gayon, sa pagbalik ng Panginoon, aling denominasyon ang kanyang unang kukunin? Ang malinaw na sagot ay ito, sa pagbalik ng Panginoon, hindi siya magpapakita sa anumang denominasyon, sapagkat ang Diyos ay hindi kabilang sa anumang denominasyon. Siya ang manlilikha, ang Panginoon ng lahat ng tunay na sumasampalataya at umiibig sa Kanya. Sa bawat denominasyon ay may kanyang mga tupa, kaya sa mga huling araw ang Panginoon ay magsasalita ng kanyang mga salita upang hanapin ang kanyang mga tupa at dadalhin ang mga tupa na Kanya mula sa lahat ng denominasyon patungo sa Kanyang sarili upang sila ay matipon sa ilalim ng isang pastol. Gaya ng ipinapahayag ng Biblia, at mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol, at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. Isaias 2:2. Sinabi ng Panginoong Hesus, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Juan 10:16. Ngayon ang Panginoon ay bumalik na at siya ay nagsasalita ng kanyang mga salita upang tawagin ang kanyang mga tupa. Ang mga mananampalataya mula sa bawat bansa, bawat lugar, at bawat denominasyon na sa Diyos ay nakikinig sa tinig ng Diyos, ay unti-unting lumalabas sa kanilang mga denominasyon, lumalapit sa luklukan upang tanggapin ang sariling paglalaan at kaligtasan ng Diyos at sumasama sa piging ng kaharian ng langit. Gaya ng sabi ng Diyos, sa pagtatapos ng gawaing ito, lahat ng relihiyon ay magiging isa, lahat ng nilikha ay babalik sa ilalim ng kapamahalaan ng lumikha, lahat ng nilikha ay sasambahin ang isang tunay na Diyos. Mga kapatid, nais ba ninyong matanggap ang sariling pag-aaruga ng pastol at makibahagi sa piging ng kaharian ng langit? Mangyaring mag-iwan ng comment na join at mag-join sa aming free online fellowship. Akiwa Kai Sepulayet.